Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ating pag-aaralan na tatlong senyales ng Caleb's Spirit. What are the three signs of a Caleb's Spirit? Ano ba yung kakaiba sa espiritu ni Caleb? Hindi lamang ito ay nilalaman ng kaisipan ng Diyos, hindi lamang ito umiiwas sa mga spoilers, naging bingi siya sa mga negatibo mga bagay, kundi ang espiritu ni Caleb ay a spirit that lives out his sacred call. Maliwanag kay Caleb kung ano ang panawagan sa kanya ng Diyos, kaya nga nakatuon ang buo niyang kaisipan, ang kanyang espiritu sa bagay na yon. At alam niya na sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moses na kanilang mapoposes yung lupa na ipinangako sa kanila ng Panginoon ng Kanaan. Kaya nga natin dito, Caleb wanted to do something great for God. Makagawa si Caleb ng mga bagay na dakila sa Panginoon, and he lived out the highest call. Yung ibinigay ng Diyos kay Moses, ibinigay ni Moses kay Joshua, gayon din kay Caleb ay isinakatuparan nila. Dahil nga alam ni Caleb na ito ang kalooban ng Diyos. Sa kasaysayang ito na hindi hiniling ni Caleb na ipagkaloob sa kanya ni Joshua yung ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Hindi niya hiningi yung Jerusalem na siyang lugar na kung nasaan ang Mount Moriah. Hindi niya hiningi yung the Valley of Escol na kung saan naroroon yung malalaking mga ubas. Hindi niya hiningi yung fortified Jericho. Hindi niya rin hiningi yung lugar na malapit sa Jordan. Kundi ang kanyang hiningi ay walang iba kundi ang Hebron. At alam niyo po ba kung ano ang Hebron? Ito po ang Hebron. So, ang sabi ni Caleb, ipagkaloob mo sa akin ang Hebron dahil ang Hebron po ay mountainous area. Give me this mountain because it is the ultimate dream ni Caleb na mapa sa kanya. Bakit? Kasi naroon yung mga anak Kim, yung mga anak ni Anak na matataas at gusto niya maipakita yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya niya itong talunin. Kaya bagamat ito, ang lugar na ito ay mahirap puntahan dahil mayroon po itong matataas na mga buog. At ito ay dadaan ka sa mga mountainous area. Pero kitang-kita po ni Caleb na ang lugar na ito ay ang nag-iisang lugar na kung nasaan ang Macpela. Ano po ba yung Macpela? Ang Macpela po ay isang lugar na kung saan ay tinuturing noong panahon nila na isang sagradong libingan na kung saan ang katawan po ni Abraham, ang katawan ng kanyang asawa ni si Sarah, ng kanyang anak ni Isaac, yung asawa ni Isaac, pati na po ni Jacob, ay doon po nalibing. Kaya mataas ang dream o yung hinahangad ni Caleb kasing taas ng pangarap ng Diyos sa kanya. You're my first love, you're my true love, you're my reason, you are why I breathe, I will give you my devotion, all of me, all of me. Ang espiritu po ni Caleb, nakikita natin na nakatuon ang kanyang espiritu sa kung saan ay tinawag siya ng Panginoon. The highest call na pagkakatawag sa kanya na iposes niya yung lupang Hebron dahil naroon nga yung mga bagay na kanyang pinangarap. At tayo rin bilang mga iglesia o mga disipulo ng Panginoon, mayroon din tayong highest call. Mula sa awit na ito, yung highest call natin, yung bakit tayo namubuhay, ay yung mahalin natin ang Panginoon. Ang sabi dito na let us set our minds on a holy cause. At ano yung holy cause? Sa Mark 12:30-31, and you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this, you must love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than this. So ano po yung highest call? The highest call natin bilang mga mananampalataya, bilang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon, ay mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at ang buo nating lakas. At kapag mahal natin ang Panginoon, yung pagmamahal na yon ang magbubunsod sa atin upang mahalin natin ang ating sarili. At gayon din, kung paano natin minamahal ang ating sarili, mamahalin din natin ang ating kapwa. Katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili at pagmamahal natin sa Diyos.
Amen? Mahal po ba ninyo ang Diyos? At kapag mahal natin ang Diyos, katulad na lagi kong ang ikinukwento sa aking biyenan, ang pagmamahal sa Diyos ay napapakita sa pagmamahal sa mga taong atin nakikita. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman ipinapakita ito sa pamamagitan ng mga taong nakikita mo. Kaya nga kapag dumating na yung panahon na kaharap natin ang Panginoon mismo ay magsasabi sa atin, salamat na ako ay iyong pinainom nung ako ay nauuhaw. Na napakaraming mga tao nagugutom, lalo na yung mga drivers. May napainom po ba kayo sa kanila? May napakain po ba tayo sa kanila? Maraming mga tao na nadidepress dahil nga sa nangyayari sa paligid. Mayroon na po ba tayong na-console? Mayroon na po ba tayong nakausap? Mayroon pong isang tumawag na paracleter sa akin, nakipagkwentuhan, at siya po ay na-stroke at nagpapasalamat ako sa Panginoon. Almost 1 month kami nagpapalitan ng text at tunin ang sabi niya, nasisyan siya na natagpuan niya ang Paraclet TV at nakausap niya ako at doon ay lumalakas ang kanyang loob at patuloy na bagamat siya ay na-stroke ay kinakailangan na-encourage siya na lalo pa na siya ay maglingkod sa Panginoon at ginagamit niya yung mga natututunan niya na paulit-ulit niyang pinag-aaralan yung ilang mga videos upang maturo niya sa kanyang mga disipulo. Purihin ang Panginoon. Mayroon na po ba tayong nadalaw na nasa hospital? Mayroon na po ba tayong nakausap na mga senior citizens upang sila, dahil nga hindi sila napapaalis, ay ating nakakausap? Marami pong paraan kung paano po natin maipapakita na tunay na iniibig natin ang Diyos. At tunay na pagtulong ay kompletong pagtulong. Hindi lang physical, hindi lang material, hindi lang psychological, kundi may kasama pong spiritual. Kaya nga hindi nawawala sa Holy Cross natin or sacred call, yung Mateo 28:19-20. Therefore, as you go, disciple people in all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to obey every that I've commanded you, and remember I am with you each and every day until the end of the day. Kompletong pagtulong. Tulong po lang po tayo ng physical, ito po ay kulang. Kinakailangan na mabahagi na natin sila ng pagtulong na magdadala sa kanila doon sa buhay na walang hanggan, na iyon po ay hindi temporary kundi eternal in nature. Amen? Pinakamahalagang tulong, ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ipakilala natin ang Panginoon Kristo sa kanila upang sila ay makapagsisi ng kanilang kasalanan at maunawaan nila ang tunay na kaligtasan at makita nila ang buhay ay hindi lang pampisikal, hindi lang panlupa, kundi pati doon sa kabilang buhay. Na tayo po ay nakatagpo noon, kaya tayo po ay pwede magbahagi ng bagay po na iyon. Amen? Set your mind on the Holy Cause. To love God, and loving God is helping people and sharing Jesus in them. Ipagkaloob natin sa kanila yung Hebron na nakuha po ni Caleb. Dahil aroon po yung mga physical na mga pagpapala at naroon din yung mga spiritual na pagpapala na kanila pong natanggap mula sa Panginoon. But when your call is great, problems will shrink. Ano po ang kaugnayan ng problema at ng ating pagkatawag? Habang tayo po, ang ating espiritu ay punong-puno ng pagkatawag ng Diyos, kusang lumiliit ang mga pagtingin natin sa ating mga problema. Kapag hindi po nakatuon ang ating espiritu sa ating sagradong panawagan ng Panginoon, ang problema ang siyang kumakain ng ating espiritu. Sa kahulihan, sabi dito, have the spirit of Caleb. Ipinagpipray ko sa pangalan ng Panginoon na tayo bilang mga mananampalatay magkaroon ng espiritu. Ito ay ang espiritu ni Caleb. Isang espiritong kakaiba. Dahil bakit ito kakaiba? Dahil ito ay naglalaman ng Lord, Lord, Lord. Punong-puno siya ng kaisipan patungkol sa Diyos. Hindi bingis siya sa mga negatibo, sa mga magpapasama ng kanyang loob, at tunay nakafocus ang buo niyang kaisipan at kanyang espiritu sa panawagan sa kanya na matagpuan niya ang Hebron. Share Jesus. Subscribe and Share share Paraclet Paraclet TV. TV. Go, go, go.